Sa pagdating ng Black Bulls at ni Echika sa battlefield, ipinakita sa atin ng spoiler ang unang serye ng laban na ating makikita sina Locke at Magna na nilalabanan ang isa sa mga clone ni Lucius. Sa nakaraang chapter nakita natin si Asta, Echika, at ang mga Black Bulls na dumating sa Clover Kingdom. Sa kanilang pagdating sa battlefield, sina Echika at Noct ay pumunta para tulungan si Yami Sukihiro mula kay Paladin Morgan Faust. Samantala, iniligtas ni Asta si Yuno mula kay Lucius, at nag-team up para labanan ang pinakamatandang Zogrates. Sa darating na chapter ay may pamagat na United Front. Sina Asta at Yuno ay nag-team up para labanan si Lucius sa isang 2-on-2 na laban. Gayunpaman, mabilis na binago ni Lucius ang laban sa kanyang pabor sa pamamagitan ng pagsali ng dalawa pang Lucius sa kanilang laban. Ang sumunod dito ay ipinaliwanag ni Lucius na kahit na si Asta at ang Black Bulls ay nagbalik, siya pa rin ang may kalamangan. Siya ay may dosenang anghel sa kanyang disposal, 3 paladin, at 11 bersyon ng kanyang sarili. Sa kanilang ibinigay na lakas, naniniwala si Lucius na walang paraan na si Asta at Yuno ay maaaring matalo siya. Pagkatapos, isang flashback ang naipakita, isang kaganapan na nangyari pagkatapos ng katapusan ng Chapter 367. Pagkatapos na ibinahagi ni Asta ang kanyang anti-magic sa kanyang mga kaibigan, si Echika ay nababahala sa kanila. Pagkatapos na marinig ang kanilang opinyon, si Magna ay nakaramdam ng intimidasyon sa presensya ni Echika at tinanong kung sino siya. Pagkatapos inihayag ni Asta na si Echika ay nakakabatang kapatid na babae ni Yami Sukihiro. Ito ang nag-iwan sa lahat para magulat dahil hindi nila alam ang tungkol sa kanyang pag-iral. Inisip ni Finral na siya ay cute, habang si Ghosh ay nagpahiwatig na si Marie ay cute. Habang si Noct ay masaya na makitang may isang taong dumating na interesante. Pagkatapos makikita natin si Echika na ipinapaliwanag kung ano ang nangyayari sa mga Black Bulls. Ibinahagi ni Asta ang kanyang anti-magic sa lahat, ito ay nagbibigay daan sa kanila para gumamit ng pseudo-anti-magic. Gayunpaman sila ay walang infinite anti-magic habang mayroong limitasyon sa kanila. Sa bawat membro ng Black Bulls ay maaari silang gumawa ng isa o dalawang malaking atake gamit ang anti-magic. Pagkatapos ang eksena ay napunta sa kasalukuyan kung saan si Locke ay nagsimulang labanan ang mga anghel. Ginamit niya ang kanyang ultimate Black Thunder Demon spell para talunin ang ilang anghel. Inisip ni Locke ang kanyang limitasyon at naniniwala na sila ay maaaring manalo sa laban kung tatalunin nila ang kanilang mga kalaban bago mawala ang kanilang anti-magic na reserve. Nakita ni Lucius ang atake ni Locke at mabilis na hinulaang siya ay isang banta. Habang si Lucius ay nag-focus kay Locke, si Magna ay lumitaw sa kanyang likod. Kinikilala siya bilang isang banta na may malaking halaga ng mana. Nagawang makaalis ni Lucius sa lugar pero matagumpay na tinapos ni Magna ang pag-activate ng kanyang Soul Chain Tag Deathmatch. Hindi katulad sa panahon ni Dante noong nilabanan niya ito ng one-on-one, sa panahon na ito, sina Magna at Locke ay nag-team up sa laban. Dahil dito, hinati niya ang mana sa pagitan ni Locke, Lucius, at sa kanyang sarili, gumagawa sa 3 para ang kanilang mga lakas ay magkapantay. Kinilala ni Lucius na siya ay nasa disadvantage na sitwasyon dahil ang kanyang hilang magic ay hindi makasabay sa pinsala na kanyang tinatanggap. Gayunpaman, siya ay nakakatiyak na kung ang kanyang mana ay kinukuha ni Magna at Locke kahit ang kanilang anti-magic ay mawawala. Dito kung saan naniniwala si Lucius na maaari niya itong pagsamantalahin. Gayunpaman, ito ang eksaktong dahilan kung bakit ginawa ni Magna ang laban na maging 2-on-1 handicap na laban. Kahit ang kanilang anti-magic ay nawawala, silang dalawa ay may kalahati nito sa parehong oras. Dahil dito, sina Locke at Magna ay magkasamang gumawa ng isang pinagsamang atake na tinawag nilang Demolishing Explosive Cannon. Ang atake na ito ang bumura kay Lucius, tinutulungan ang Black Bulls na makuha ang kanilang unang panalo sa laban. Katapusan ng chapter, kaya sa spoiler ng Black Clover, sina Locke at Magna ng magkasama ay tinalo ang isa sa 11 Lucius.
Sina Yuno at Asta naman ay nilalabanan ang 4 na Lucius, kaya ito ay nangangahulugan na mayroon lamang 6 na Lucius ang kailangang talunin ng mga Black Bulls. Para sa mga Paladin naman, sila ay nilalabanan ni Noel, Mirleona, Echika, at Noct, kaya sa susunod na chapter marahil makikita natin ang ibang Black Bulls na lalabanan ang natitirang mga Lucius, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood.